Sindak. Magandang gabi, Sir Red. Tawagin niyo na lang po ko sa pangalang Teacher Gab. Isa po akong elementary grade teacher sa Tayabas, Quezon at isa po sa mga solid HTV positive at certified kasindak na subscriber dito sa inyong YT. I-share ko lamang po sa inyo ang aking paranormal experience regarding sa isang elemento na maituturing kong imaginary friend. Before I proceed with my story, I won't force you to believe or understand my story at alam ko na baka para sa iba ay napaka-weirdo na mga pangyayari. High school at college pa lamang ako, Sir Red. Nakakarinig na po ako ng mga voices na hindi po galing sa isang pangkaraniwang tao. There are times I see elemental spirits or shadows in my room o kahit man po sa eskwelahan sa Lucena City ay nakikita ko ang mga ito. Nagpatuloy-tuloy hanggang sa ako ay graduate ng college. Sa kasagsagan po ng pandemic, dito po'y mas tumindi ang nararanasan kong spirit attacks at napansin na din po ng parents ko na hindi po ako masaya. Nagiging tulala ako sa bahay at walang kaemo-emosyon na muka. Hinbang palagi kang nangihina. Nung ako ay namasyal sa isang mall last year, that was March, dito nga'y nakilala ko ang isang tao na nagpakilala sa pangalang Alexander. Mabuti po siyang salesman and then niyaya niya ako noong break niya na kumain sa isang restaurant at doon kami nag-usap. Nagkakwentuhan po kami and we had a good time together, and after po namin kumain ay naghiwalay din po kami dahil may babalikan pa siyang trabaho. So nung nasa isang department store ako, nakaramdam ako ng isang old presence na hindi familiar sa akin. Bigla po akong kinabahan. Dito nga'y nararamdaman ko na parang unti-unting dumidilim yung isipan ko at nakakarinig na ako palakas ng mga demonic na boses, and then napansin ng mga security guards at ng mga personnel doon na parang masama ang pakiramdam ko. Dahil doon, dinala po nila ako sa clinic ng mall na iyon at nakita nga na mataas ang pulse rate at ang blood pressure ko. Sinabi ko sa nurse doon yung mga naranasan kong kakaiba at pagkatapos po nun ay nakatulog ako. Nung ako ay natulog, dito po ay nagkaroon ako ng panaginip. Ang panaginip ko ay nasa madilim akong lugar na para po siyang simbahan. And then hindi ako makaalis sa lugar na iyon kahit na anong pilit ko na hanapin ang exit. Hanggang sa nakita ko, Sir Red, ang isang pamilyar na muka. Si Alexander. Yung salesman na nakilala ko kanina. Sabi ko tuloy, "Uy, anong ginagawa mo dito? Tulungan mo nga ako. Nasa madilim na lugar ako. Gusto kong mahanap yung daan pabalik." Gab. Teacher Gab. Hindi mo ba ako naaalala? Ako yung imaginary friend mo. Ako yung palagi nakamasid sa'yo simula nung bata ka pa. So ini-stalk mo ko all this time? Ikaw ba'y naririnig kong boses sa hallucinations at panaginip ko? Nandito ka ngayon dahil ang mga pinakain ko sa'yo kanina ang siyang nagpapahina na sa dugo at diwa mo. Magiging alay ka sa Panginoon namin. Sa likod
ng aking imaginary friend na iyon, Sir Red, ay nakita ko ang isang malaking grupo ng mga elemento na walang muka pero mabalasik ang anyo. Isa-isa po silang nagsilitawan at bigla pong pumalibot sa akin. Kahit wala po silang muka, nakikita ko ang kanilang mga mapupulang mata na nakatitig sa akin. Wala po silang bibig pero malinaw kong nakita na lahat sila ay may sungay. Doon na po ako napaiyak at humingi ng tulong sa Diyos. Nagpray ako. Nagpray at doon ako biglang nagising. Nakita ko na rin ang mga magulang ko and then nag-usap sila ng doktor at ng nurse ng mall tungkol sa nangyari sa akin. Sinabi ko rin sa mga magulang ko ang panaginip ko kanina at yung nangyari sa akin pero hindi po sila naniwala. Umuwi na lamang po kami at sinabi na magpahinga na lamang daw ako. Sa mga nagtatanong kung anong nangyari afterwards, hindi lang po ito yung experience ko, Sir Red. Madami pa po akong karanasan na gusto kong ikwento sa Mother Time. Ngayon po ay palagi na akong natutulog kasama ang mga magulang ko o kapatid ko at nagdadasal na rin po ako bago matulog. Nagbabasa ng Biblia at umiinom ng gamot para sa mga hallucinations ko at psychosis at hindi rin ako namamasyal ng mag-isa sa mga lugar kung saan ako nakaririnig o nakararamdam ng mga boses o elemento, lalo na yung mga masasama. Hindi na rin po ako nanonood ng mga palabas na nakakatakot o yung mga palabas na may temang bayolente at tungkol sa mga demonyo. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.